mga manay at welcome back sa ating kusina. Muli ako ang inyong madiskarting nanay. At dahil nga galing tayo ng Ilocos Norte, syempre hindi pwedeng makalimutan ang mag-uwi o bumili ng bagnet at longganisang vegan. Syempre dahil meron din tayong gulay dito sa ating chiller, talaga namang naisipan kong magluto ng pakbet di bagnet. Isang masarap na ulam at talaga namang magulay na magugustuhan ng ating pamilya. Kaya kung nasa norte ka, huwag mong kalimutan na mag-uwi ng bagnet at gawin ito dahil I'm sure napapatok sa pamilya mo. Kaya naman tara, ituturo ko sa inyo kung paano ko ito niluto. At dahil nakabili ako ng murang panggulay, ngayon, ayan, 1 kilong pakbet to mga manay. Nabili ko siya sa Novaliches sa halagang 35 pesos. 1 kilo na po ito. Ang dami na, no? So, doon po ako bumibili kapag pang-stock talaga namin kasi murang-mura talaga yung mga gulay doon. Lalo na kapag madaling araw, baksakan po. Say hi muna sa aking makukulit at may ingay na anak. Ayan. At syempre, dahil nga galing tayo ng Ilocos, bumili din ako doon ng bagnet. Ito yung bagnet. Tapos, naprito ko na siya. Nag-slice na ako ng sibuyas. At magpapainit na tayo ng ating kawali. So, mainit ng ating pan, maglalagay tayo ng bawang. Then, next ko yung sibuyas at kamatis. Pagkatapos natin mag-isa, susundan ko ng paglalagay ng bagnet. So, isa to sa dinadayo kapag pumupunta ng vegan, yung bagnet nila, tapos yung kanilang longganisang vegan. Siyempre, mas gusto ko po sa pakbet yung may bagoong alamang. Homemade ko yan, kaya lalagyan natin. Hindi naman kasi ganun po kaalatan. Sakto lang, kaya lamihan ko na. Pero kung hindi kayo kumakain yan, huwag yung lagyan. Madali lang lutuin tong pakbet mga manay kasi ayoko nang overcook yung gulay. So ilalagay ko na yung mga gulay natin. Sama-sama na kasi halo-halo yan ang binili ko. Ang fresh oh. Alam niyo po ba na 2 days na yan sa chiller ko? Basta i-cover nyo lang or i-plastic nyo lang para ma-maintain yung ganyang pagkasariwa. Nag-i-stock po talaga kami kapag namamalengke kami doon. Kasi dun mura talaga yung mga gulay. Baksakan lang na kapag madaling araw ka pupunta. Halu-haluin ko lang. So, once okay na, tatakpan ko lang to. Kasi yan ay kusang magtutubig. Then mamaya ko yan papasingaw o tatanggalan ng takip. So, after 3 minutes, i-check na natin. So, yan. Nagtubig na rin po ito. Ayun na, nagtubig na siya ng pusa mula dun sa gulay natin. So, halu-haluin ko lamang po. Tapos, hindi ko na ito tatakpan. Kasi malapit na rin naman itong maluto. Ayan. So, ang gusto ko kasi yung malutong, hindi siya yung labsa. Or yung overcook yung gulay. So, ganyan lang. Hayaan lang natin ng naka-open or walang takip. Tapos, syempre, maya-maya, haluin nyo din para pantay yung luto. Siyempre, hindi mawawala, nagluto din ako ng bagnet. Ininit ko lang to. Mamaya isasama ko to sa pag-serve sa aking mga chikiting na gutom na daw. So, okay na yung ating pakbet. Mag-plating na tayo. Kailangan gulay-gulay din. Masarap po ito papakin. Pwede kayo magdagdag ng asin ha. Hindi po ako naglagay ng asin or kung ano mga pampalasa kasi. Yung aking bagong alamang ay may timpla na. Pero kung kayo magluluto, tikman niyo po muna maigi para makuha niyo yung tamang timpla na nais ninyo. Then maglalagay tayo ng bagnet sa ibabaw. Siyempre maglalagay tayo ng pinaka-arte. Dahil galing tayong Ilocos, ayan. Hindi mawawala ang bagnet. Saan ka? Overload talaga sa sahog. So, yan mga manay, ito na ang aking pakbet di bagnet.
Sana i-try nyo po, lalo na kung nakapunta kayo sa Ilocos. Bago kayo umuwi, bumili kayo ng bagnet. I'm sure na magugustuhan nyo, lalo na yung kanilang vegan longganisa. Kaya naman tara, kain po tayo!